There was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Humihingi ng hustisya ang isang pamilya sa Maynila matapos masawi ang 10 taong gulang nilang anak na nagpa-circumcise sa isang lying-in clinic sa Tondo sa Maynila. Isang nagpakilalang doktor ang nag-opera sa bata na bigla umanong nangisay matapos ang pagtutuli. Ipapa-autopsy na ang kanyang mga labi para malaman ang tunay na dahilan ng pagkasawi. Habang ipapasupina naman ng NBI ang nag-opera. At nakatutok si John Consulta, exclusive. Kasi malakas naman po siya nung dinala ko doon. Tapos bakit ganito? Kompleto na naggamit pang school yung mga yan, sir eh. Talaga yan na lang alam ko, itutuloy na lang talaga. Tapos ganito na nangyari. Ganito na po, hindi ka mo talaga matanggap, hindi po ako makatulog. Abot-abot ang pagdadalamhati ng inang si Marjorie nang amin siyang makaharap sa kanilang bahay sa Tondo, Maynila. Ang kanyang anak na si Nathan, 10 taong gulang, patay matapos sumailalim ng circumcision o pagtutuli sa isang lying-in clinic sa Balut, Tondo. Kwento ng ina, dinala niya pasado 2:00 ng hapon ang kanyang anak sa lugar na ito noong Sabado, May 17, para ipatuli sa isang nagpakilalang doktor. Bago tuliin, tinurukan daw ng anesthesia ang kanyang anak na ayon sa assistant sa clinic ay nasa 20cc ang dose. Sa video ito, nakuha ng ina, tinanong pa raw niya ang anak kung kamusta ito. Ang sagot, wala na raw siyang nararamdaman. Pero matapos ang procedure, biglang may napansin ang ina. Nakita ko na po yung anak ko nanginginig po. Tapos po, sabi ko po sa doktor kung normal lang po yun kasi po natatakot na po ako eh. Sabi po na doktor, normal lang daw po yun kasi daw po groggy. Tapos na po, tapos yun na po, gano'n na po, nangingisay na po siya. Pero gising pa po ba siya? Nanginginig siya? Opo, nakadilat pa po, tapos wala na po sa sarili. Sinubukan daw i-revive ang bata sa isang kalapit na ospital, pero tuluyan siyang binawian ng buhay. Sobrang sakit sa akin, sir, kasi masipag naman po mag-aaral yung anak ko eh. Honor student po yan, kaya hindi ko po talaga tanggap. Kaya kung may kasalanan po sila, hindi ko po sila makapatawad. Sobrang sakit po wala ng anak eh. Hindi ko po kaya ilibing yung anak ko. Dumulog ang pamilya sa Manila Police District kung saan pinablatter nila ang nangyari. Kanina, nagtungo rin sila sa NBI para maimbestigahan at malaman ang tunay na nangyari. Imbestigahan namin, but then number 1 yan is the autopsy. Kung ano resulta ng autopsy, kung meron dapat managot or what. No? Malaman namin yung cause ng death. Isusupina namin siya kung anong procedure ang ginawa niya. Pinuntahan namin ang mismong lugar na pinangyarihan ng pagtuli sa bata. Matapos ang ilang minutong pagdodoorbell, may nagbukas ng pinto. Wala raw dyan yung nag-opera. Mga bata lang yung nakausap natin. Pero nag-iwan na lang tayo ng calling card para makontak tayo agad-agad pag may dumating na rito na adult para makuha yung kanilang panig. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 Oras. Patay na ng matagpuan ang 2 batang napaulat na nawawala sa kasagsagan ng sunog sa Santa Mesa, Maynila kahapon. Marami naman sa mga nasunugan, hindi alam kung paano babangon dahil walang malilipatan. At nakatutok si Mark Salazar. Mahigit 100 bahay sa Santa Mesa, Maynila ang ginapangan ng sunog na ito kahapon. Pero walang hihigit sa trahedyang inabot ng pamilya ng 2 batang ito na nasawi sa sunog. Ang magpinsang sina Aldrich, 4 na taong gulang, at Akira, 5 taong gulang. Malungkot talaga ang pangyayari dito sa amin. Kahapon nagsisisigaw ako. Sabi ko, ligtas naman yung mga bata. Yung pala, wala. Nakaiyak po sir. Naiyak po ako kanina. Nagyakap kami yung lola ng bata. Siyempre hindi po maiwasan na gano'n.
Sa bahay na ito, na-trap ang 2 bata habang nasa trabaho ang kanilang mga magulang. Tinirikan ng kandila ang banyo kung saan natagpuan ang labi ng mga bata. Sinubukan daw ng mga magulang na isalba ang mga bata pero huli na. Kung makapasok man sila, pumalit sila, wala na rin po silang maabutan. Kasi pati yung nag-save, hindi rin makakalabas kasi talagang laki na po. Malaki na po talaga. Ang iba namang biktima ng sunog kahit mausok pa, nagbabaka sakaling may mapapakinabangan pa. May pakinabang pa ba yan? Kanso. Magkano pa mabebenta yan? 450. 450? Isang kilo. Yung hinahanap ko yung tag-25 kong alkansya. Nandito banda. Kanina ko pa ito hinahunting eh. Marami sa mga nasunugan ay wala raw malilipatan at aasa lamang sa darating na tulong para magsimula. Malabo na po. Makakabalik pa ba rito? Wala po, malalambot na rin po yung mga bato dyan. So kung hindi na kayo makakabalik dito, saan kayo permanente? Makabalik naman po kami dito pero ayusin po muna dito. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Pugante ang isa sa 2 Tsinong nahulihan ng aparato na kaya umanong manguha ng impormasyon na natatanggap ng isang cell tower. Ginagamit umano ang mga nakuhang impormasyon para makapambiktima online. Tunghayan sa aking pagtutok. Exclusive! Nasabat ng mga pulis ang sasakyang ito na nakaparada di kalayuan sa isang cell site tower sa Baliwag, Bulacan. Laman ng sasakyan ang mga aparatong ito na ayon sa PNP CIDG ay may kakayahang higupin ang mga impormasyong natatanggap ng cell tower mula sa mga cellphone user na nasa range nito. Ito po ay isang electronic equipment na capable po siya na mag-intercept, mag-store and mag-utilize po ng information na-obtain po from various communication devices such as cell phones, computers, and etc. Para po siyang cell site simulator na imitate po niya yung cell tower. You have the right to remain silent. Anything statement you make be used against you in any court of law in the Philippines. 2 Chinese ang nadakip na kapwa tikom daw ang mga bibig. Itong isa po, actually parang dito na naninirahan sa Pilipinas, and itong isa po ay isang fugitive po ng China. No comment sila, installer lang daw sila. From China, may nagpapadala sa kanila dito sa Pilipinas. Sa investigasyon ng CIDG, lumalabas na ang nahihigop na impormasyon at data ng mga suspect ay gagamitin nila para makapambiktima online. Pwede niyang magamit ito sa pangloloko o pag-scam. Yung mga information po natin na nakukuha sa isang cell tower po. Inaalam pa ng mga otoridad ang mga detalye para mapigilan ang pagkalat ng mga spy equipment na ganito. Na-file na po natin sila ng kaso pending sa DOJ, Department of Justice, and meron na po silang hinain na preliminary investigation. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Kung dati sa malalaking sindikato ng droga nakatutok ang gera kontra droga ng Administrasyong Marcos, pinahabol na rin ngayon ng Pangulo ang maliliit na personalidad na sangkot sa droga. Pero mahigpit na bilin ng Pangulo. Wala dapat maabuso. Nakatutok si John Veneracion. I want to be respected but maybe fear is better. Yan ang sagot ni Pangulong Bongbong Marcos nang tanungin sa ginagawang mga hakbang ng kanyang administrasyon laban sa droga. Aminado ang Pangulo sa paghabol at paglansag ng malalaking sindikato ng droga. Napabayaan ang paghuli sa mga maliliit na isda. Ngayon, hindi na namin binigyan ng atensyon yung nasa baba. Yung nasa baba. So, dahan-dahan bumabalik. Kasi sabi ko yung operation natin, kailangan malaking seizure. Kailangan malaki. At saka nakakahuli tayo ng mga drug lord talaga. Gusto daw itong baguhin ng Pangulo. Kaya naglabas siya ng kautusan na tutukan din ang problema ng street-level drug pushing. Sige, tuloy natin yung malalaking drug bust. Pero, tignan na muna natin yung mas small offender. Sinabihan ko na nga ang DLG, nakausap ko si Sec. John Vic. Sabi ko, tama rin naman. Kasi hindi magandang tignan yung lugar mo. Maraming maraming mga high na ano-ano ginagawa.
Pero sa pagpapalakas ng operasyon laban sa mga small-time drug pusher, dapat walang pang-aabuso, sabi ng Pangulo. Iniiwasan ko yung basta't may suspetsa o may hinala o may sumbong, basta't huli, papatayin na lang, di ba? Wala naman. Doon kami lumalayo. Doon kami lumayo. Matatandaang sa opisyal na tala, umabot sa mahigit 6,000 ang bilang na napatay sa giyera kontra droga ng Administrasyong Duterte. Pero sa tala ng mga human rights groups, posibleng umabot yan sa tinatayang 30,000, bagay na naging mitya ng pagkakaaresto at pagkakadetine ngayon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague. Yung sabihin mo ng infliction of harm is not a priority. It's not a consideration doon sa kwan natin sa illegal drugs. Bagamat nilalatag pa ng PNP Drug Enforcement Group ang plano kung paano ipatutupad ang utos ng Pangulo. Tiniyak ng pulisya, ang kanilang gagawin ay malayong-malayo sa Oplan Tukhang. Mananatili pong bloodless ang atin with respect po sa human rights, pero dapat po palakasin pa rin po yung ating operation sa anti-illegal drugs. Magiging basihan daw ng PNP sa palalakasing street-level anti-drug operations ang impormasyon mula sa BADAC o Barangay Anti-Drug Abuse Council. Kaugnay ng kautusan ng Pangulo ay i-reactivate po natin yung paghuhuli sa small-time offenders na nasa listahan po ng BADAC na kung saan ito po ay mismo nanggaling na po sa barangay level po. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Sa susunod na buwan na sisimulan ang malawakang pagkukumpuni sa EDSA na inaasahang magdudulot ng matinding traffic. At para maibsan yan, pinaplansya na ng gobyerno ang ilang programa, kabilang ang posibleng paglibre sa ilang bahagi ng Skyway at pagsasaayos ng mga pasilidad sa EDSA Bus Carousel. Nakatutok si Joseph Moro. Ihanda niyo na ang inyong mga sarili sa Carmageddon o hebigat na traffic kapag sinimulan na ang EDSA rebuilding o malawakang pagkukumpani ng EDSA na ayon sa MMDA ay sisimulan na sa June 13. Sabi ni Transportation Secretary Vince Dizon, bultuhan ang gagawing kumpuni dahil hindi na raw sasapat ang patsi-patsing reblocking o pag-aspalto lamang ng EDSA. Unang maapektuhan ang bahagi ng EDSA mula sa Rojas Boulevard sa Maynila hanggang sa Guadalupe sa Makati. Ayon sa DPWH, isa-isahing kumpunihin ang mga lane para hindi kailangan tuluyang isara ang EDSA para mabawasan ng traffic planong ilibre ang ilang bahagi ng Skyway. Yung mga kababayan natin na imbes na sa EDSA, meron silang ibang dadaanan, alternative na dadaanan. At ang pinakamadaling alternative na dadaanan ay ang Skyway. Nasa 2 taon na kukumpunihin ang EDSA at ayon sa Department of Transportation, hindi naman daw kailangan mag-alala ng mga gumagamit ng EDSA busway dahil meron pa rin yan, ilalabas na lamang at dedicated pa rin yan. Ang mawawalan ng lane ay yung mga private na mga motorista. Wala tayong magagawa, kailangan unahin natin ang commuter. Kaya nga inaayos na ang ilang mga pasilidad sa EDSA Bus Carousel katulad ng pagpapagana ng 18 mga elevator sa 6 na estasyon ito. Naglagay na rin ng mga wheelchair lift para sa mga persons with disability tulad nito. Pinagbigyan naman ng Korte Suprema ang petisyon ng MMDA na i-lift o tanggalin ang Temporary Restraining Order sa No Contact Apprehension Policy o NCAP na ayon sa MMDA magagamit nila sa mas mabilis na paghuli sa mga traffic violator habang ginagawa ang EDSA. May patutupad na rin ito sa mga lungsod na may jurisdiksyon ng MMDA. Yung mga violators, hindi na namin kailangan parahin, magtalo, issuehan physically ng ticket na habang ginagawa yon ay nakakaabala pa sa traffic. So kung may NCAP, tuloy-tuloy na yung takbo at uhulihin na lang namin through CCTV camera. Pinamamadali na rin ang pagtapos sa common station ng LRT, MRT3 at MRT7 na noong 2021 pa target matapos. Ininspeksyon ni Tony Dizon at nanghihinayang siya sa lampas 4 na taong pagkakatenga nito. Naghahanap ngayon ng bagong kontraktor ang DOTR para matapos na ito. Ang target natin by early 2027, tapos na lahat. Tapos na ang common station. Tapos na ang MRT7. And nakakonekta na tayo sa LRT1 papuntang MRT3 and MRT7. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras. May nabubuo na umanong Duterte Block sa Senado. Ayon kay Senador Bato de la Rosa, posibleng umabot daw ang kanilang bilang sa 9 na senador. Kung magkaganon, maaaring may implikasyon nito
sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nakatutok si Mav Gonzales. Kay Senador Bato de la Rosa na nanggaling, may namumuunang aniyay Duterte Block sa Senado sa darating na 20th Congress. Kasama si de la Rosa, 9 na senador ang aniyay posibleng kasama sa Duterte Block. Tiyak na raw na kasama nila sina Senador Bongo, Senador Robin Padilla, Senator-elect Rodante Marcoleta at ang kapatid ng Pangulo na si Senadora Amy Marcos. May iba pa raw silang posibleng makasama pero hindi pa niya nakakausap ang mga ito. Hindi pwede baliwalain. Malaki-laking grupo rin yan. Hindi mo kami nagre-recruit. Nagsasound off lang. Kagaya ni Amy, nagsound off siya na gusto niyang sumama sa amin. Sinusubukan namin kunin ang panig ng mga umano'y magiging miyembro ng Duterte Block. Ang tuluyan nitong pagkakabuo, posibleng may implikasyon sa impeachment trial ng Vice-Presidente. Kailangan kasi ng 9 na boto para maakwit ang Vice. Para kay De La Rosa, mas mainam kung hindi na matuloy ang impeachment trial, pero pinaghahandaan raw niya ang magiging papel bilang Senator Judge. Mas maganda sana kung hindi na para makafocus kami sa mga development efforts para sa ating bansa. At hindi natin magkawatak-watak. Ang wishful thinking lang yun. Hindi ko pinaghandaan yung hindi matuloy. Ang pinaghandaan ko yung matuloy. Usap-usapan din ngayon ang posibleng Cheese Escudero versus Tito Soto sa pagka-Senate President. Sabi ni De La Rosa, wala pa raw na pag-uusapan ang Duterte Block kung sino ang susuportahan nilang Senate President sa susunod na Kongreso. Pero hindi naman daw niya masabi na gusto nilang palitan si Escudero. Hindi na rin daw mahalaga kung sino ang leader ng Senado pagdating ng impeachment. Immaterial na yan eh. Kasi ang titingnan natin dito sa individual members of the Senate. Diyan natin nakatingin ngayon sa posibleng maging boto. Kaya regardless kung sino magiging Senate President, ay lalabas yung totoong boto na gusto ng Senate as a whole. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzales, nakatutok, 24 oras. Mahigit 1 linggo na mula nang matapos ang eleksyon 2025, pero hanggang ngayon, may mga campaign poster at paraphernalia pa rin hindi naaalis ng mga kandidato. Sa ilalim po ng batas, kandidato ang dapat mag-alis niyan, nanalo man o talo. Nakatutok si Maki Pulido. Ang pagbabaklas ng mga nagkalat na campaign material, minsan tila buwis buhay. Ang mga taga Quezon City LGU gumagamit na ng hagdan para makatungtong sa bubong at maabot ang mga poster na sinabit sa matataas na lugar. Extra challenge rin ang pagbaklas sa mga poster na kinabit sa mga barbed wire. Mas naging mahirap yung pagbaklas. Yung iba kasi talagang yung mga wires, pinapalupot nila doon sa wires eh. Kung tutuusin, mga kandidato at hindi dapat sila ang gumagawa nito. Sa Section 30 ng COMELEC Resolution 11086, sa loob ng 5 araw pagkatapos ng eleksyon, dapat nabaklas na ng mga kandidato ang kanilang mga campaign material. Kung hindi, maaari silang makasuhan ng election offense na ayon sa Omnibus Election Code ay may parusang pagkakakulong ng hindi bababa sa 1 taon pero hindi hihigit sa 6 na taon. Meron ding parusang disqualification from holding public office. Kaya mga taga QC-LGU nililista ang pangalan ng mga kandidato sa mga binaklas nilang poster at isusumite raw nila sa COMELEC. Hindi namin sila kayang i-disqualify na. After the election, pwede naman namin silang filean pa rin ng kasong kriminal. Kung isasama sa bilang pati ng mga illegal campaign materials, mula February 11 hanggang May 16, umabot na sa 711,000 campaign posters o tarpaulin ang nabaklas sa buong bansa. Sa Metro Manila pa lang, 134,000 na piraso ito o katumbas ng 64.15 na tonelada. Dito sa Payatas Controlled Disposal Facility, dinadalang marami sa mga binaklas na poster sa Metro Manila. Ininspeksyon ito kanina ni COMELEC Chairman George Garcia. Dapat yun, manalo matalo, tinatanggal natin yung campaign materials natin, lalo pat yung ginamit mo ay non-biodegradable. Sa Quezon City, ang ibang naipong basura ina-upcycle. Dinadala ito sa female dormitory ng Quezon City Jail para gawing tote bags na ibinibenta sa merkado mula 399 pesos hanggang 699 pesos, depende sa laki at disenyo. Taong 2022 pa nang inilunsad ang Vote to Tote program ng lokal na pamahalaan. Noong 2022, nag-produce po sila ng 3,000 po na tarps, over 100,000 po ang kinita po ng ating mga PDLs. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras.
evening mga kapuso! Big plans ang inilatag ni Dingdong Dantes para sa organization na binubuo ng mga artistang Pilipino. Makichika kay Aubrey Carampel. Pinangunahan ni Kapuso Primetime King Dingdong Dantes ang General Assembly ng League of Filipino Actors o Actor PH nitong weekend. Si Dingdong ang tumatayong chairman ng organisasyon na binubuo ng mga artistang Pilipino. Inilunsad ng grupo ang kanilang website kung saan makikita ang isang online database ng kanilang mga miyembro na magsisilbi raw nilang global calling card. Ito yung parang representation natin hindi lang dito sa Pilipinas kundi pati future in future purposes pati sa ibang bansa pag may casting para sa mga artista. Ang goal namin ito ay maging top of mind website na puntahan nila to search for all the actors in the Philippines. Dumalo rin sa event ang misis ni Dong na si Kapuso Primetime Queen Marian Rivera. Naroon din ang iba pang mga artista mula sa iba't ibang network, entablado at pelikula. Bukod sa website, magkakaroon din daw sila ng podcast. Isa rin sa layunin ng kanilang grupo ay mabigyan ng mga benepisyo ang kanilang miyembro tulad ng pagkakaroon ng health insurance. May programa rin daw sila para sa mga senior citizen actor. Yung health insurance, isa pinaka gap sa atin sa mga workers in the industry. If you become a member, you are entitled to a certain benefit. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happening.